That's only by His grace. Bakit may mga ipinapanganak na dalawang ulo, magkadikit, kambal, iisa ang puso, dalawa ang katawan? Ginusto ba yun ni Lord? Ibig bang sabihin walang grace si Lord sa kanila? Brothers and sisters, we are living in a decaying world. We are fortunate and privileged because we are under the covenant of grace. Because of the blood of Jesus, because of His grace, we will not bear children who are abnormal. Because we have a covenant relationship with God. We are covered by the blood. Diba? Reliyoso ka naman, ba't nagkaanak ka ng 5 ang paa? Ibig bang sabihin, hindi mabuti ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Amen? Hindi nanggaling sa Kanya yung anak mo. Because you are not under the blood. Why? Because you refuse to receive the person of grace, Jesus Christ. But if you receive Jesus, you are under the blood of Jesus. That is grace. Amen? Ang dami ninyong hindi nare-realize na pribileyo ninyo bilang Kristiyano. Amen? So, tungkol sa 4 na mga binatang ito, sino ang nagbigay sa kanila ng kalakasan? Tinest sila sa sports. Mas magaling sila. Mas malakas sila. Mas may strength sila. Tinest sila sa literature. Mas magaling sila. Alam nyo si Daniel, siya ang naging governor. Amen? Tinest sila sa dreams and vision. Tinest sila sa magic. Sila pa rin ang nag-excel. Why? Because of the grace of God. Bakit meron silang access sa grace? Because they are full of faith. And they are faithful. Hindi sila nag-compromise. Binigyan nila ng honor ang Diyos. Ninagnify nila ang Panginoon sa kanilang sitwasyon. Nagpasalamat sila ng todo sa Panginoon. Hindi sila nagreklamo. Hindi sila nagreklamo sa eunuch. Bagkos nagpakumbaba sila. Please, please. Hindi yung anak ako ng Diyos. Ako dapat mauna dito. Alam mo yun? Ako ang nauna sa pila. Diyan ka, diyan ka. Senior citizen yung tinatabig mo. Nagpa-renew po ako ng passport. Ang haba ng pila. Tapos, pagpunta ko doon, sabi ko, nakiusap ako, pwede ba? Pwede ba akong pumila sa senior citizen? Sabi ko. Tinignan yung application, 59 years old ka lang eh. Sabi niya. Sabi niya, kasama ko si Gagang. Sige na, kung pwede lang. Sabi ko, sige, ito na lang yung aking earliest naman. Sige na. Sabi ko, kung pwede lang. Kasi magsi-60 na naman ako yung year na to. 59 nga pa lang yan. Kasi wala pang October. This year, 60 na ako. Di senior citizen na ako. Sige na nga. Alam niyo po, ang tinatawag doon na number ay 1,616. Alam mo, ibinigay na number sa akin, yung mga dumadating, 1,617, 18, 19, 20. Binigay sa ako, sige na nga, ibibigay ko ito pinakamalapit. 1313. Tapos, kasama na tong kasama ko kasi alalay ko to. Sabi ko, alalay ko to. Hindi ako pwede kasing walang alalay. Tuwan-tuwa si Gagang. Di nakauwi kami kaagad. Favor. Bakit? Bakit meron akong confidence na manghingi ng ganun? Alam ko, highly favored ako. Hindi ko inaalis sa sarili ko, favorite ako ni Lord. But I don't go out pwede yung ganong style. Pag pupunta kayo sa mga government agencies, please, baka pwede lang. Amen. Tapos mag-smile kayo. Huwag kayong magreklamo. Kahit na pangit ang mukha, ngingitian pa rin ninyo, nakangiti kayo. Amen? Tapos tatawagin po ninyo ng po, sir, ma'am. Amen. That is humility. Amen po. Amen. Ngayon, tignan natin. Brothers and sisters, napakabata pa noon ni Daniel. Pero makikita natin kung gaano siya ka-firm sa kanyang pananampalataya. Bakit? Dahil sa halimbawa ng kanyang mga magulang. Amen? Imagine mo, hiwalay sila sa kanilang mga magulang, sila lang na mga kabataan, at a very, very early age.
They know how to operate in the grace of God. Tanong ko kayong mga magulang, yung mga anak ba ninyo, pagka naiwan ninyo sila, do you have a legacy of faith? Sino ba si Daniel? Second Chronicles ba yun? First Chronicles 3:1, tingnan natin. Now these were the sons of David, who were born to him in Hebron. The firstborn was Ammon by Ahinoam, the Jezreelites. The second, Daniel by Abigail, the Carmelites. And the third, Absalom. Iba ang nanay niya. Bakit ganun na lamang katatag si Daniel? Ang magulang niya ay si David at si Abigail. Pag-aralan ninyo yung istorya ni Abigail, you will know that Abigail is a woman of faith. Amen. Amen. Kayo ba, are you parents of faith? Nakikita ba ng mga anak ninyo kung kayo mamuhay ng may pananampalataya? Para sa isang araw, mahiwalay man sila sa inyo, mananatili sila sa pananampalataya. Train up a child on the way he should go, and when he will grow old, he will not depart from it. Alam nyo, nalulungkot lang ako kasi, although hindi na ako nalulungkot ngayon, ine-advertise natin ang family camp. Pero it seems na parang, alam nyo yun, that is one way where we gather our family together. We will renew our bonding. We will be in the presence of God. The way we set our priorities, the way we speak at home, the way we make decisions, kung ano ang mahalaga sa ating buhay. Brothers and sisters, hindi nagsasalita ang mga anak nyo, pero nakikita nila kayo kung kayo ay nabubuhay ng may pananampalataya o wala. Amen? Sabi ni Haring David, I was young and now I'm old, but I have never seen the righteous forsaken, nor their children begging bread. David was a worshiper. David was a man of faith. Amen? And Daniel was David's son. Amen? Alam nyo, na-struck lang ako dito ng pinag-aral. Tingnan natin ang Ezekiel 14:14. Kung bakit sa murang edad nila kaya nilang manampalataya sa Panginoon. Even if these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver only themselves by their righteousness, says the Lord God. Itong mga tao, pinag-aralan natin si Noah. He was so graced by God na nung nilipol ng Diyos ang tao sa buong mundo, siya lang ang iniligtas. Amen. Bakit? Because Noah's heart was inclined to the Lord. Nanampalataya si Noah. Nung sinabi ng Panginoon na gumawa ka ng arko sa ituktok ng bundok, kahit pinagtatawanan siya ng mga tao, sumunod sa Diyos. That time, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng ulan. Hindi pa sila nakakita ng ulan in their lifetime. And yet, despite the mocking, amen, Noah continued to build the ark on top of the mountain. Katakot-takot na mocking ang inabot niya. Why? Because he believed in God. It was accounted to him for righteousness. Amen? And what is righteousness? Gift of God. What is gift? Grace from God. Amen? Are you righteous? Yes. Amen. Then kahit anong mangyari sa mundong ito, because you believe God, bakit ka naging righteous? Because you believe in Jesus Christ, the Son of God, that made you righteous. Hindi ka naging righteous dahil sa sarili mong gawa. You don't deserve to be righteous. But God, amen, crucified His Son for you because God hated sin and He died for you. So now, who is unrighteous became the righteousness of God because of Christ Jesus. Amen. Is that grace? Yes. Amen. Ang hirap naman, pastora, turuan ang mga anak ngayon. Believe in God and His power in your life.
Trust Him for everything. I believe that the sons who went away will come back. Naniniwala ako with this lesson sa great grace, mas magkakaroon tayo ng biyaya na magpatawad, magmahal, mag-accept, mag-embrace. At yung mga anak natin na pasaway, manunumbalik sila. Nagsisimula na silang manunumbalik ngayon. Kahit ano pa gaano pa kaputik ang pinaglubluban nila, nothing is impossible with God. Amen. Amen. So last verse tayo. 2 Timothy 1:3-5. Alam niyo po kung bakit ko to sinasabi? Mag-set aside kayo ng time, kayong mga magulang with your children. Nakakalungkot ngayon, ang pagka nag-fellowship ang family ganito. Uupo sila sa isang upuan, lahat sila nag-iPad. Walang nag-uusap. Amen. Anong klaseng fellowship yan? Doon sa camp meeting, pipilitin namin kayong mag-uusap. Hallelujah. Okay, 1 Timothy 1-3. Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi. The Apostle Paul speaking to Timothy. Ito ay sulat niya kay Timoteo, yung kanyang tinitrain. Amen. Anak sa pananampalataya. Si Timoteo po, ang kanyang tatay ay Greek at ang kanyang nanay ay Jew. So, mixed marriage sila. At dahil Jew ang kanyang nanay, tinuruan siya ng nanay niya sa kapamaraanan. Okay, parang nag-asawa Iglesia ni Cristo at saka Katoliko, parang ganun ba? O, born again at saka iba. Okay. Sabi niya, sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budhi, pure conscience, na gaya ng aking mga ninuno. May pinagmanahan si Paul. Kanino niya nakuha yung paglilingkod with pure conscience? Sa kanyang mga ninuno. Anong ipapamana ninyo sa mga anak ninyo? May pure conscience? Ha? Kapag lagi kitang naaalala sa aking mga panalangin, gabit araw. Kapag naaalala ko ang iyong mga pagluha, kinakasabikan kong makita ka upang ako'y mapuno ng kagalakan. Naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya. Sabi mo, tapat na pananampalataya. If you have a spiritual father and you want him to remember you, ano ang gusto mong maalala niya sa'yo? Na ikaw ay giver? Na ikaw ay magaling kumanta? Na ikaw ay masipag sa church? O gusto mong maalala ka niya dahil sa iyong tapat na pananampalataya? Genuine faith. Sabi niya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina. At ngayon, ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Mga tatay, mga nanay, mga lola. Pwede bang sabihin sa inyo ito ni Apostol Pablo, sa iyong mga apo, sa iyong mga anak? We have an obligation. Alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon nandyan lang. Amen. Ngunit kung tayo ay hindi marunong manampalataya o walang pananampalataya, hindi natin maa-access. Romans 5:1-2, tingnan natin. I leave this question to you, parents. Sabi sa Bible, pag ang pundasyon ng pamilya ay nasira, the righteous cannot do anything. Tama, Pastora? If the foundations are broken, what can the righteous do? Nothing. Napakahalaga ang pamilya. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Inari tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Bakit tayo nagkaroon ng kapayapaan? Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, lahat ng kasalanan natin forgiven. Lahat ng kasalanan natin sa kasalukuyan at lahat ng kasalanan natin sa sinaharap, they are all forgiven and under the blood. So now we have peace with God. We are not under scrutiny. Amen. Amen. Hindi tayo tinitignan ni Lord na nagkasala ito, paparusahan ko.
No! Pag tinignan tayo ng Panginoon, nakikita niya ang kanyang anak na si Jesus. At nalulugod siya dahil nalugod siya ng todo kay Jesus. Amen? So tingnan natin. Kaya, verse 2, sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Mahirap intindihin English first. Yung English po, English muna. English. Since we have been made right with God by our faith, we have peace with God. Righteous tayo sa paningin niya. This happened through our Lord Jesus Christ, who has brought us into that blessing of God's grace that we now enjoy. Wow! And we are happy because of the hope we have of sharing God's glory. Amen! Hallelujah! Next verse. NCV yon, New Century Version. Ito naman tignan natin sa the English version. So now, since we have been made right in God's sight by faith in His promises, that is where the word righteous came from. Made right. Sa ibang lang, as if we did not sin. Justified. Okay? We can have real peace with Him because of what Jesus Christ our Lord has done for us. For because of our faith, He has brought us into this place of highest privilege where we now stand. You are standing on the ground of highest privilege if you are in Christ. Amen. And we confidently and joyfully look forward to actually becoming all that God has in mind for us to be. Gusto ko yung New King James Version. Pwede ba? New King James Version. Because of our faith, He has brought us into this place. Okay, New King James Version, CJ, please. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2, through whom also we have access by faith into this grace which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Faith is the elevator. Faith is the channel. Ang faith ang daluyan ng mayamang biyaya ng Diyos sa buhay mo. That's why you have to grow in your faith. Amen. And what is faith? Faith is our confidence in the promises of God. Faith is our positive response to the Word of God. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things unseen. Amen. I believe by faith you receive. And alam nyo, pagka sinasabi natin that ang biyaya ng Panginoon will always make us victorious. Amen. Kaya nga, pagka sinabi natin, persist to walk in love, persist to walk by faith, persist to walk in humility, glorify God and thank Him always. Pasalamatan mo na siya na kahit wala kang pera ngayon, thank you Lord na may pera na ako. I believe I receive. Amen. Sapagkat sinabi niya sa kanila, now, thanks be to God who always causes us to triumph in Christ Jesus. Amen. Ngayon pa lang nagpapasalamat ka sapagkat, what is thanking God now na wala ka pa? Faith. Kung meron man tayong ipapamana sa ating pamilya, pananampalataya. Hindi relihiyon. Hindi relihiyon. Pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang personal na relasyon sa Diyos. Amen. Are you blessed today? So, we can, may kinalaman ba ang pabor sa pananampalataya? Yes! You cannot access, you cannot receive from that grace of God without favor, without faith. Wala kang pabor sa buhay mo. Tingnan mo, for example, ako nakikita ko na lang, favor is the difference between an unbeliever and a believer. Amen. Sa buhay ko, napakadaming beses ko itong sinasabi sa nanay ko, buksan mo ang mata mo and see for yourself.
Ano ang diferensya ng buhay ko sa diferensya sa iba? Amen? Because of faith. I believe that I have everything that I need for life and godliness because of what Jesus did.